joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Mortals join the happy chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph songs of life. Joyful, joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. So muli ay isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin at welcome muli sa ating prayer devotion dito sa St. Paul United Methodist Church. Bago tayo magsimula ay samahan niyo ako sa isang panalangin. O aming Ama, pinupuri ka po namin, pinasalamatan ka namin Lord sa umagang ito. Maraming salamat sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong magdamag Lord God at ginising niyo ang bawat isa sa amin sa araw na ito, sa umagang ito Lord. At muli magkakasama po kami ulit Lord God via dito po sa ating digital platform Lord upang pagnilay-nilayan ang inyong mga salita o aming Ama. Nawa po Lord God ay maging malaking tulong po ito sa amin sa araw-araw, sa araw-araw na aming buhay o aming Ama. Muli po Lord ay nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy na biyaya na pinagkakal niyo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. So yun nga, so good morning muli sa bawat isa sa atin, no? So, ang pagbabasihan ng ating aralin sa umagang ito ay mula sa Luke chapter 22 verses 39 to 71. So, dahil sobrang mahaba siya, so babasahin ko lang siya mula 39 hanggang 46. So, babasahin natin siya mula sa New International Version. So, 39. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw behind them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. "Why are you sleeping?" he asked them. "Get up and pray, so that you will not fall into temptation." So, ang Luke 22, chapter 39 to 79, di ba mga kapatid it recounts Jesus' agony in the Garden of Gethsemane, his betrayal by Judas, Peter's denial, his arrest, and his trials, culminating in his condemnation. So, una din pag-usapan natin yung Jesus' agony and submission. So, Jesus, facing the immense weight of his impending suffering and death, di ba? Parang alam na niya kung ano mangyayari sa kanya, is portrayed as being deep in distress, di ba? Siyempre kahit sino naman, di ba? Parang kung alam natin na may mangyayari hindi maganda sa atin, parang nagiging balisa tayo, di ba? Hindi tayo maganda ang pakiramdam, kumbaga. Yet,
He prays earnestly and submits to the Father's will. Diba? So, ang sabi, gayon pa man, siya ay taimtim na nanalangin at nagpapasakop sa kalooban ng Ama. Ang sabi niya doon, diba? Jesus prays fervently, asking God to take away the cup. Ano ba yung cup? It refers to his suffering, diba? And eventually death, if possible. Pero sabi niya, diba? But ultimately, submits pa rin siya to God's will. Dito ay pinaalala sa atin kung paano naging masunurin si Jesus sa Diyos hanggang sa wakas, di ba? So kahit alam niya may nakaambas sa kanyang panganib, pagpapasakit, kumbaga, sinabi niya pa sa Panginoon na it's your will be done. So, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So, ang sunod ay the importance of prayer. So, Jesus' example underscores the necessity of prayer, especially in times of hardship and temptation, di ba? Hindi lamang siya nanalangin, kundi hinikayat din niya ang kanyang mga alagad na magbantay at manalangin. Kasi ano nga ba, di ba? Pag when we neglect prayer, kumbaga di tayo, nakalimutan natin magdasal, di ba? Ibig sabihin nun, we are foolishly setting ourselves for failure. Parang ano na natin na hindi tayo magtatagumpay. Kasi may mga tao talaga na pakaramdam niya, malakas siya. Hindi niya kailangan ng tulong mula kanino man. Minsan, siguro dahil din sa hiya or mas madalas yung pride, di ba? Ayaw natin masabihin na napaka-weak mo naman. Parang yan lang, hindi mo pa kaya. Parang gano'n, no? So, kahit may bit-bit sila napakabigat at may nagtatanong sa kanila kung kailangan nila ng tulong, ang sasabihin nila, okay lang ako, kaya ko to, di ba? So, ginagawa nila itong mag-isa. At yun nga, eventually, kalaunan, sumusuko na sila sa bigat ng kanilang dinadala. Ang sabi ng Panginoon, ask God to strengthen you in the day of temptation. Diba? Sa part nga sa prayer natin, diba? Sa our Lord's Prayer, nakalagay doon. Part nun is, lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, Jesus did not just tell us to pray. He prayed. Diba? Siya mismo nagdasal. Kasi nga, di ba nga, if the Son of God prayed to overcome temptation, how much more do we need to pray? So, ang last kong ano doon ay pinaka-core message, kumbaga ng passage nito ay tungkol sa strength and perseverance ni Jesus o ang lakas at pagtitiyaga ni Jesus. Kasi ba sa kabila ng kanyang paghihirap, si Jesus ay nagpupursigi pa rin sa panalangin. At sa huli nga, di ba, nagpapasakop pa rin siya sa kalooban ng Diyos. It demonstrates his strength and his unwavering faith, di ba? This example serves as a model dapat for Christians facing their own trials and tribulations. Dapat when we face trials, mga pagsubok natin, mga paghihirap natin, or kadalasan parang ginagawa ng mga tao pag nahaharap sa mga pagsubok, di ba? Sa mga paghihirap na yun. Anong gusto natin? We want God to remove it, di ba? Ayaw natin may paghihirap, ayaw natin may suffering, may pasakit, di ba? Pero mga kapatid, di ba, sabi ng Panginoon, tutulungan niya tayo na malagpasan ito at ibibigay niya ang kailangan natin. Ang tanong lang doon is, do we trust Him? How much do we trust Jesus? We should not face our day without starting it in prayer. Di ba sabi nga, pagising pa lang sa umaga, pagdilit ng mga mata natin sa big blessing na dapat na ating pagpasalamat sa Panginoon. Kasi prayer is our direct communication with God. It's our way to express gratitude, di ba? This is our way to confess our sins to God, make requests, seek guidance, and ultimately, syempre, ito yung dapat nagpapalakas sa relasyon natin sa ating Panginoon. Maharap tayo sa mga pagsubok sa araw-araw, maliit man yan o malaki man yan bilang mga tao, di ba? Christian man o hindi, lahat, kumbaga ay dadaan sa mga pagsubok. Sa pamilya man yan, sa trabaho man yan, kahit sa simple pang araw-araw niyang pamumuhay. Ngunit tulad ni Jesus, mga kapatid, we must face them in prayer. So, yun ang aking mga kapatid sa pagsisimula ng Semana Santa. Naway makatagpo tayo ng lakas at aliw sa pag-aalala sa sakripisyo ni Jesus at magkaroon tayo ng pag-asa para sa isang bagong simula. To God all to be the glory. Amen. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa
mensaheng ito na pinagkaloob niyo sa amin naming Ama, Lord God, na sa pamamagitan nga po, Lord, ng pagpapasakop sa inyo, sa pamamagitan ng aming frequent prayer sa inyo, Lord God, ay bibigyan niyo po kami ng lakas, Lord. Anumang pagsubok, anumang paghihirap ay tiyak na mapagtatagumpayan namin, Lord, dahil kayo po ay nandiyan. Patawaran niyo po kami, aming Ama, sa mga panahon na kami nanghihina, kami nawawalan ng pag-asa, o aming Ama. Kami ay nagtatanong sa inyo kung bakit niyo kami pinabayaan. Ngunit ganun pa man, aming Panginoon, ay maraming salamat sa patuloy na pagpapadama ng pag-ibig niyo sa amin. Sa patuloy na pagpapaalala niyo sa amin sa mga paghihirap na pinagdaanan niyo, Lord God. Naway patuloy po namin itong maging lakas, aming Ama, maging sandalan po namin, Lord, sa kung ano makakaharapin namin sa kinabukasan, aming Ama. Maraming salamat sa patuloy na biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa sa amin. Kami lahat na nandito sa St. Paul United Methodist Church, Lord God, aming mga pastors, aming mga deacons, aming mga leaders, so aming Ama, ang bawat isang member ng pamilya o aming Ama ng simbahan ito, Lord God. Maging makasama namin sa trabaho, Lord God. Maraming salamat sa patuloy, Lord, na pagbibigay sa kanila ng biyaya. Muli po, Lord, ay binabalik po namin sa inyo, aming Ama, lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri, aming Ama, Lord, at patuloy namin tinataas sa inyo ang bawat isa. Patuloy na hiling namin ang kagalingan ng bawat isa, Lord. Patuloy niyo pong pagkalooban ng kalakasan din naman ng physical na pangatawan, kundi emotional at spiritual, o aming Ama, Lord God. Naway patuloy po kami, Lord God, na magpuri sa inyong magbigay ng pasalamat, o aming Ama. At maraming salamat, Lord, sa lahat. At muli po, Lord, ay binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at lahat ng pasalamat. Ito po nga po, Lord, aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.